Samantala, dati nang nasangkot sa aksidente ang kumpanya ng barkong bumangga sa St. Thomas Aquinas sa Cebu. Kaya naman ang Department of Transportation and Communication ay masusing pag-aaralan ang anggulo ng human error sa nangyaring trahedya. Para sa detalye, may report ang aming kasamang si Sam Ramirez. Mag-aalas 9 ng gabi noong Biyernes nang mabangga ng Sulpicio Express 7, isang cargo vessel na pagmamayari ng Philippine Span Operation, ang MV St. Thomas Aquinas, isang ro-ro passenger vessel naman ng Tugo Company. Ito ay naganap sa Talisay City, Cebu. Padaong na sana ang St. Thomas Aquinas nang mabangga ito ng papaalis na Sulpicio Express sa bandang kanang Tagliran. Ilang minuto pa ay dahan-dahang lumubog ang barko. Bungsod ng pangyayari, kasalukuyang nagsasagawa ang Maritime Industry Authority o Marina ng investigasyon. Una na nilang hinanapan ng mga kaukulang sertipiko at lisensya ang parehong barkong sangkot sa insidente. At lumabas naman na kumpleto ito sa mga kaukulang papeles ayon kay Marina Administrator Maximo Mejia. All of these certificates are in order. There's no reason to believe that the incident has anything to do with questions of structural integrity of the ships. Dagdag pa ni Transportation and Communication Secretary Joseph Abaya, lumalabas na kumpleto naman sa basic navigational tools ang Sulpicio Express 7. The basic forms and tools of navigation are there. A diligent navigator could make it through safely. Of course, who wouldn't like a vessel traffic management system? Malaking tulong yun. But definitely the absence of a VTMS is not the cause of all of this. I mean, even if you have the basic navigational tools, you could navigate these things quite safe. Dahil dito, isa sa mga tinitingnang sanhi ng nasabing pagbangga ng Sulpicio sa St. Thomas Aquinas ay human error. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Marina upang kung may kaukulang pananagutan ba ang Philippine Span Asia Corporation. Matapos ay suspende ng Philippine Coast Guard ang kanilang search and rescue operations, buhat ng masamang panahon ay muli itong magpapatuloy kahit hindi pa gaanong gumaganda ang panahon. Ngunit nilinaw ni Philippine Coast Guard spokesperson Armand Balilo na hindi pa sila makakalapit sa ro-ro vessel na asa 120 feet ang nilubog dahil masyadong delikado ito para sa mga divers. At sa halip ay kukunan na lamang nila ito ng video footage upang mapag-aralan ang istruktura ng lububog na ro-ro vessel. Bago pa ang insidenteng ito, nasangkot na sa 4 pang maritime disasters ang Sulpicio Lines noong 1987 kung saan lumubog ang MV Doña Paz na bumangga din sa isa pang barko. Mahigit sa 4,000 ang namatay. Makalipas naman ng isang taon, lumubog ang MV Doña Marilyn dahil sa panahon, mahigit naman sa 300 ang namatay. Noong 1998 ay lumubog din ang MV Princess of the Orient. Mahigit sa 100 ang nasawi. At nitong 2008 lamang, lumubog din ang MV Princess of the Stars dahil sa Bagyong Frank, kung saan halos 800 ang namatay. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.